Hello mga kahanggan, this is Broker Arna and I'm a licensed real estate broker based po dito sa Batangas area. Ngayon, nandito po ako sa Vermira dahil ipapakita ko itong bahay na ito sa inyo, si Mira, na merong floor area na 106.90 square meter at merong lot area na 132 square meter. Single detached po siya, kaya meron kayong space sa four sides po na inyong bahay. Hindi po ito house tour na i-explain yung buong features ng bahay, but ang explain ko po sa inyo ay kung magkano at kung paano yung computation. Tapos kung ano yung mga inclusion, saka yung mga hindi kasama. Doon sa presyo na masabihin ko sa inyo. Tara! Ang total contract price nitong bahay ay 8,552,121.84. So, ang kasama doon ay yung value added tax, yung presyo ng buong house and lot, and miscellaneous fee para sa transfer fee. Ibig sabihin, kasama na dun sa babayaran nyo yung pagpapalipat ng pangalan nyo sa titulo. Tapos, meron tayong mga iba't ibang payment options dito kay Vermira. Pwedeng cash, pwedeng installment under bank financing. And yung i-explain ko sa inyo, yung pinaka-flexible payment term nila. Ito yung kitchen niya. So, kahit na maglo-loan tayo kay bangko, meron pa din tayong babayaran na down payment, which is yung 20% ng total contract price. Ang peso value niya ay 1,710,424.20. Okay. So, once nagustuhan niyo itong bahay, ang una niyong babayaran ay yung reservation fee. Kasabay ng reservation fee, magsasubmit na rin kayo ng initial requirements tulad ng valid ID, income documents, COE, payslip, proof of billing, para ma-pre-qualify kayo kung may chance ba kayong ma-approve sa housing loan. Yung reservation fee, part pa po yan ng down payment. Ang ating magiging net down payment ay 1,685,424.20. Okay. So, since itong si Vermira ay pre-selling pa, binigyan niya tayo ng mahabang payment term para sa pagbabayad ng down payment. At take note, zero interest po yung down payment. Kaya kung makakapagdagdag kayo ng mas malaking down payment or madagdagan yung 20%, pwede naman po. Para zero interest po at kaunti na lang yung ating ilo-loan. Mabawasan yung ating ilo-loan. Yung 20% down payment, payable siya for 36 months or 3 years. Kasi nga, pre-selling pa itong subdivision. Yung 1,685,424.20 o yung ating 20% down payment less yung reservation fee, babayaran natin yan or i-divide natin sa loob ng 36 months. Kaya ang ating magiging down payment ay 46,817.34. Yan. Yung 20% down payment, directly nyo po yung babayaran sa developer. Zero interest. Okay, so pagka naman nabayaran nyo na yung buong amount, tapos 100% constructed na yung bahay, pwede na po tayong mag-apply ng housing loan. Tapos, kapag ganun mag-a-apply tayo ng housing loan, magre-redocuments ulit kayo. Alam ko, nag-submit na kayo nung reservation stage. Pero baka nga nagkaroon ng changes sa inyong work or kaya sa inyong civil status dahil nga 36 months or 3 years din yung lumipas, maraming pwedeng magbago. Kaya, expect nyo po na magsasubmit ulit kayo ng bagong documentation tulad ng inyong bagong payslip, bagong ID, basta lahat bago, kailangan nyo i-update, okay? Bibigyan naman po namin kayo ng listahan kung ano yung kailangan nyo i-submit. Tapos, yung amount na ilo-loan natin sa bangko, yung 80% ng total contract price, which is 6,841,697.47. Yan. Meron po pala kayong babayaran na bank charges, hindi po yung kasama sa total contract price. Ano ba ito? Yan, hindi yung kasama sa total contract price na usually ay 3% nung loanable amount. Yan. So sa iba, sa bangko, yung iba sinasama nila sa sa loanable amount, ina-add nila. O kaya naman sa iba namang bangko, required talaga nila na bayaran ng full. Depende sa policy during the time na mag-apply kayo. So, kung ma-approve kayo dun sa 80% na loanable value na yon, ang inyong magiging monthly amortization for 15 years ay 61,495.11. At dapat, para ma-approve kayo, sumusweldo kayo ng 170,819
0.75. Pwede naman combined income. So, kung meron ka ng partner, pwede mong i-add yung income niya or kamag-anak. Yan, para ma-meet mo yung required income. Okay, so once na turnover na yung inyong bahay, ito yung isa sa mga hindi kasama doon sa total contract price. Una yung yearly payment para sa yearly taxes. Babayaran nyo po yan sa City Treasurer Office, and yung mga yearly payment para sa insurance tulad ng fire at saka sa MRI. And dahil nga sa subdivision kayo nakatira, automatic po member kayo ng Homeowners Association dito sa Vermira, kaya meron din kayong babayaran na Homeowners Association dues. Disclaimer lang po, yung sinabi kong presyo at computation ay updated as of today. Para masigurado po na updated po ang details, mag-message lang po kayo sa amin. Again, my name is Broker Arna and I'm a licensed real estate broker based po dito sa Batangas area. Let us be your guide on your real estate journey. Bye! Don't